Diabetes, okay? Maraming Pilipino may diabetes, pero ito palagay ko hindi nyo pa naririnig. May mga bagay na nagpapataas ng blood sugar na hindi pa natin alam. Okay? So, merong mga bawal dyan. Tingnan natin na bukod sa pagkain, mamaya di-discuss natin yung pagkain, pero meron pa ibang factors. Number 1, stress. Hindi nyo to alam ha. Pag isang tao very stressed, tumataas yung cortisol level nila sa katawan. Parang steroids yan eh. Pag tumaas yung cortisol level, tataas din yung blood sugar. Kaya wag magtaka bakit tumataas yung blood sugar mo. Hindi ka naman kumakain ng matatamis, baka stress ka. Infection. Basta may sakit, may trangkaso, may lagnat, tumataas din yung blood sugar. Yan. Kaya dapat, pag may sakit kayo, dyan nagloloko yung blood sugar eh. Biglang tataas, biglang bababa, kaya dapat i-monitor basta may sakit. Lalo na po nasa ospital. May mga gamot na nagpapataas ng blood sugar. Yung mga steroids nagpapataas. May ibang mga gamot sa utak, sa mental health, nagpapataas din. So pag naka-steroids, prednisone, dexamethasone, pwedeng tumaas blood sugar mo. So, hindi. Pag nireseta ng doktor, iinumin nyo pa rin yung steroids, pero at least babantayan natin. So, mas bantay sa blood sugar pag stress, may sakit, at may gamot na iniinom. Siyempre, pag sobra din kain ng protina, hindi lang matatamis, pati protina, maraming protein, possible din tumaas yung sugar mo. Kahit yung mga artificial sweetener, di ba, sasabihin natin, 0 calories yan, walang problema dapat. Pero ang problema nga kasi dito sa artificial sweetener, ang tingin ng katawan natin parang sugar siya. So sabi ng katawan natin, may matamis. So magre-ready yung katawan ng insulin. Kaya lang, wala namang matamis pumapasok. Kaya nadilito yung katawan natin. Kaya pag mahilig ka sa mga diet na soft drinks, okay nga, wala ngang calories, pero mapapakain ka pa rin ng matatamis. So hindi pa rin siya maganda sa katawan. Alak, okay? Nakakataas ng blood sugar. Mataas ang calories ng alak. Dehydrated, okay? Pag kulang sa tubig, kulang sa inom sa tubig, hindi nyo to alam ha. Pag dehydrated, yan napakahalaga. Pwedeng tumaas ng sugar. Sobrang init, ganun din nangyayari. Dehydration, sobrang init, very humid. Nagugulo din yung insulin sa katawan. Kulang sa tulog, okay? Magugulat kayo. Anong connection nito? Pero pwede rin yan. Pag kulang sa tulog ka, hindi lang matataas ang blood sugar mo, pati blood pressure. Blood pressure mataas pag kulang sa tulog. Heart rate, mabilis din. Pag kulang sa tulog, malakas ang palpitasyon. Pati sugar mo, mataas ang stress level. May tinatawag na dawn phenomenon. Pag gising sa umaga, naturally tumataas yung blood sugar. Merong ganun din eh. So, may mga tao nakaka-experience nito. Pagising sa umaga, siyempre maraming gagawin, maraming stress, tataas yung cortisol level, sumasabay yung blood sugar. Pero hindi yan sa lahat ng tao. Yung iba naman, may tinatawag na Somogyi effect. Ibig sabihin, pag sa gabi, pag gutom na gutom siya sa gabi, babagsak yung blood sugar sa gabi. So, pag bagsak, gagawin ng katawan mo, parang ang first aid ng katawan mo, ipipilit itaas yung blood sugar. So, pag sumobra baba naman yung blood sugar, pag gising mo, tataas yan pag gising mo. So, merong ganun, kaya minomonitor. So, marami talagang variation bakit tumataas yung blood sugar. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga pagkain dapat iwasan at mga pagkain nakakatulong para bumaba sa blood sugar. Meron dito, alam nyo na, pero baka iba dito, hindi nyo pa alam. Dito muna tayo sa mga iiwasan, medyo bawal na babawasan, di ba? Hindi man totally bawal, pero bawas. Hindi nyo alam, maraming sarsa na matamis. Maraming sugar at maraming salt, okay? Kala mo, sauce naman yan, di naman asukal yan. Ketchup, matamis. Barbecue sauce, matamis. Sa salad, matamis, mataba pa, Thousand Island. So, salad dressing, barbecue sauce, ketchup, ranch sauce, lahat yan matatamis. Tulad na sinabi ko, artificial sweetener, hindi rin maganda. Sugary foods, ito obvious na to.
Diba? Alam nyo na yan. Pag kumain kayo nito, talagang tataas yan. Expected nyo na yan. Matatamis na soft drinks, puro asukal yan. 12 teaspoons of sugar, alam nyo na rin yan. Puro kanin, carbohydrates, french fries, ito alam nyo na rin dapat to na konting bawas. Okay? High carbohydrates, okay, mga bars, chocolate, candy, expected na yan. Processed foods, fried foods, diba? Pag matataba, mamantika, hindi rin maganda sa diabetes. Kasi diabetes, ang komplikasyon sa puso, stroke, sa ugat, ito nakakabara din sa puso, nakakabara sa utak, nakakabara din sa ugat. So pareho ding masama. Diabetes na high blood pa. High sodium, di rin maganda. Okay? Salty foods, tataas yung blood pressure. Mataas na blood sugar mo, tumaas pa blood pressure, doble ang pinsala sa katawan. At matataba, hindi rin magaganda. Siyempre, mga high fat, full cream, dairy, yan, alak, sabi ko na rin. Ano naman yung mga pagkaing pwede? Baka sabihin mo, Doc, wala nang pwede. Meron tayong mga pwede, marami tayong pwede. Lahat ng green leafy vegetables, kangkong, talbos, ampalaya, cauliflower, broccoli, cucumber, lahat ng green leafy pwede yan. Ang gulay lang na yung mga patatas, yung mga starchy patatas, yan ang medyo mga mais, yan pwede makataas. Whole grains, brown rice, wheat bread, yan pwede yan. Lean protein, chicken, fish na more yung laman. Nuts and seeds, basta wag lang maalat, wag lang prito, okay din yan. Isang dakot lang isang dakot lang ang requirement. Strawberries, very healthy ang strawberries, maraming prutas. Pwede. Green tea, pwede, walang calories. Mababa calories nito, hindi siya matamis. Apple cider vinegar, actually may pag-aaral to. Okay, meron na mga ilang pag-aaral. Sa tao ginawa, nakakababa ng blood sugar. Yung iba nga hinahalo sa salad, pero ang paghalo sa pagkain, mga 2 kutsarita, 2 times a day. Yung iba ganun ginagawa, 2 kutsarita. May konting pag-aaral na yon. Nakita ko na yung pag-aaral nila. Pero kung gusto mo, sama mo sa salad para hindi masyado maasim. Tapos yung 2 kutsaritang apple cider, nilalagay sa isang basong tubig. Kung gusto mo, halo na lang sa salad o sausawan, pwede rin. Sukang puti, pwede rin. Tubig, syempre, maganda sa blood sugar. Tubig yan Imbis na matamis ang ininom mo, tubig, di mas maganda, hindi tataas blood sugar mo. Chamomile tea, ginger tea, luya, salabat, herbal tea, pwede rin natin yan. Okay? So, kanina, lahat ng gulay pwede. Sa prutas, ano ang pwede? May mga prutas na medyo bawal sa diabetes. Yung high glycemic index, yan Melon, ang tamis Basta more than 50, mataas. More than 50 glycemic index, mataas. Less than 50, okay yan. Pakwan, pwede konting-konti lang matamis Pineapple, 66, matamis. Melon, raisins, papaya, grapes, mataas. Pinya. Ito, overripe. Pag overripe yung saging, hindi pwede. Tama lang dapat. Ang mga low glycemic index, ito yung mga low. Apple, ito, 20 to 49. Apple, avocado, strawberry, suha, peach, pero wala tayong peach, peras, pear, strawberry. Yan ang medyo mababa. Okay, ito grapefruit, ito pears, apples. Yan ang lang, konti lang ang mga mabababa. Okay, sana po nakatulong tong video para alam nyo yung mga nagpapataas bigla sa blood sugar na hindi nyo inaasahan. Salamat po.